daw pong laman ng telepono o cellphone ni Yusek Cabral, mga kababayan, na isa sa publiko na daw po ng ombudsman at sa tulong din, mga kababayan, dito pong CIDG at sa tulong na rin, mga kababayan, ng Cybercrime Division. So ngayon ng NBI. So ngayon ito, pakinggan po natin. Isa sa publiko ng ombudsman ang laman ng telepono ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro oras na matapos ang forensic examination sa cellphone ni Cabral. Dagdag ni Castro, ipinangako ng ombudsman. Kasi 'di ba, sinasabi natin sa inyo noong nakaraan pa man na ito yung isa sa pinakamalaking susi. At talaga masasabi natin na pinaka susi para malaman natin kung ano po ba talaga yung ikinamatay nito pong si Yusek Cabral, mga kababayan. At kung sino nga ba yung mga tao nakatransaksyon niya bago po siya binawian ng buhay, mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Ang transparency sa investigasyon sa flood control scandal na kinasangkutan ng ilang opisyal ng DPWH, mga mambabatas at pribadong kontraktor. Nahulog umano sa bangin sa Tuba Benguet si Cabral noong December 19. Isinuko ng DPWH ang kanyang mga gadget sa ombudsman ilang araw matapos ang kanyang So yan, maliwanag. Isa Ayon daw po kay Yusek Claire Castro, ito daw pong cellphone na pagmamayari ni Yusek, ni former Undersecretary or DPWH Undersecretary Cabral ay isa sa publiko na. Once na ma-examine na, mga kababayan, ng forensic, once na makita kung ano po ba talaga yung inilalaman, yan po ay ipapakita publicly. At yan naman po ay kinumpirma mismo ni Ombudsman, mga kababayan, Boying Rimulya, dito po sa mismong programa nila kanina, dyan po sa DZRH, mga kababayan. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Pagtungkol lang doon kay di ba, nasama lahat Yan. doon sa tinatawag na Cabral Cabral Files. Files. Alam mo, ito nga. Tuloy mo. Sige. Saka ito, pinag-uusapan din nila kasi dito yung mga pangalan na lumitaw doon po sa Cabral Files. Dahil, mga kababayan, ako po talaga, personally, yung iba doon hindi na po kapanipaniwala eh. Bakit po natin nasabi na hindi na po gaano kapanipaniwala yung iba na nasa files nito pong si Cabral? Dahil meron tayo nakitang balita, mga kababayan, galing po dito sa Alerta Pilipinas. Ayan o. Sabi dito, basahin natin Yan. Ayon po sa Alerta Pilipinas, singit ko lang to, mga kababayan, lumabas sa 2025 DPWH insertion ang pangalan ni Edward Hagidorn na pumanaw pa noong 2023 pero may nakalaang 2.3 million sa kanyang distrito ayon sa mga dokumento ni Representative Leandro Libiste. Ang sabi pa dito, ang nagpasok ng pangalan ng taong namayapa na dahilan para batikusin siya sa Cabral Files na puno ng ghost name at recycle entries, mga kababayan. Kasi nga kung iisipin nyo, paano pa ito makakapag-insert? Matagal na nga po itong namayapa, mga kababayan. So lingid po sa kaalaman ng iba natin, mga kababayan Pilipino, talagang naging mabuting kaibigan po natin itong si Congressman Hagidorn. Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, minsan na rin nating hinawakan yung babaeng nawawala dun sa Palawan, yung issue nun. Di ba minsan na nating natalakayan, kasama natin si Natol Chris Ulo dyan, mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka na bakit mapapalagay pa yung pangalan dito ni Congressman, ni former Congressman o Palawan Congressman Hagidorn, matagal na po yung wala. Matagal na po yung namayapa, mga kababayan. So sabi pa dito, ito pa daw, hindi nakatulong na tumanggi. Sabi dito, hindi nakatulong na tumanggi si Libiste na ibigay ang buong file sa ombudsman, kaya lalong lumakas ang mga hinala na cherry pick lang ang kanyang ibinubulgar. Mismong Malacanang ang nagsabing questionable ang authenticity ng leaks. Kaya imbis na magmukhang whistleblower, si Libiste ay nagmukhang careless at opportunistic. Tanong ng bayan, ilang namayapa na or katawan ng namayapa na ang isinasama niya at hanggang saan aabot ang insertion na ito kung ganito ang kalidad ng budget oversight. Paano pa aasahan ng taong bayan ang hustisya sa flood control scandal, mga kababayan? Kasi hindi po talaga kapanipaniwala yung sinasabi nitong si Libiste about po doon sa nakuha niya
na files dito kay Yusek Cabral. Namayapa na nga po ito. Walang pinagkaiba mga kababayan doon sa tinalakay din natin about sa isang kongresistang babae na namayapa na pero may insertion. Di po ba mga kababayan? Hindi na po kapanipaniwala yan. Yang inilalabas na yan ni Congressman Leandro Libiste. At saka nakakapagtaka dito, lagi ko naman po sasabihin ito sa inyo, nang walang labis, walang kulang, September 4 na papunta sa kamay niya, yung mga files. Bakit hindi niya po agad nilabas yan? At ang pinakamasakla pa dyan, lumabas yung pangalan ng nanay niya. So ano po yung pinopoint natin? Paano kung wala dun yung pangalan ng nanay niya? Sa tingin nyo, ilalabas kaya niya yan? Siyempre, ilalabas niya yan. Kaya siguro hindi niya inilabas yan kasi naando doon yung pangalan po ng kanyang nanay. Nakalauna, napilitan na siyang sabihin kasi alam niya din naman na kahit hindi niya ilabas yan, lalabas at lalabas pa rin po yan. So ngayon, ang nakakapagtaka dyan, kaya hindi na rin kapanipaniwala, dahil nga nakalagay po dyan na may insertion daw po itong si former Palawan Congressman Hagidorn mga kababayan. Hindi naman po kapanipaniwala yan dahil nga 2023 po nang binawian ng buhay itong si Congressman Hagidorn. Anyway, ituloy pa natin mga kababayan. Ito pong ating talakayan dito. Lahat naging controversial tungkol doon. Unang-una, pati kami na nadamay doon, hindi nga namin kung ano yung tinatag na allocables. Narinig lang namin yung terminong allocable. Neto na lang. Maging veterano. Kibono, at saka kay Cabral, no? Sila ng terminong yan. Ditong mga kontraktor. Itong sa terminong ito. Yung mga datihang mga senador, kahit sila Kiko Pangilinan. Yung allocation. Pero allocable, parang ngayon ko lang narinig yung salitang yun. Ako rin. Hindi, gumawa kasi. Sa tagal natin. Unang-una nga. Hindi, gumawa kasi ng parang Matrix. Hindi, ito nga alam mo, kung ako tatanungin mo, Sen JB, hindi ito dapat tatawagin Cabral files. Wag, kasi misleading Unang-una, wala pa namang validation to. Pinag-aaralan pa ito. Ako, pag-uusapan ko to, kasi sabi niya marami daw kopya to Yung computer ni Cabral na sinurrender sa amin ni Vince Dizon. Bubuksan namin kasama ng COA at saka ng DPWH. Ayun, iba forensic na. Forensic na. Pero kaya nga itong file, Tsaka cybercrime ng NBI tsaka PNP. Ang problema na kasi marami na damay. Hindi, kaya nga, At least maganda ito kung nabuksan na nila. Maraming gustong patunayan Hindi ko naintindihan. Hindi ko rin maintindihan. ako naintindihan ko. Dapat may Ako naintindihan ko, bakit? Hindi lang yun, boss. Ano yung sabi ni Ombudsman Boying Remulla? May binanggit siya dito Ano yun? Wait nga lang. Colonel Francis Cabugon, watching you from Paway. Baguhan pa ako dun. Ito, veterano na, kilala to. So, Antoy, notorious. Aba, nag-attend ako ng isang committee hearing. Kakapasok lang niya. Mr. Chairman. I move for the suspension. Yan. Hindi pa alam kung may nag-uusapan. Disuspend ng chairman. Ano ba pinag-uusapan dito? Ano ba ka makaka-racket dito? Ganun yan. Hindi niya alam. Hindi alam kung ano pinag-uusapan. Nag-move to suspend. Kasi natanong, ano bang pinag-uusapan dito? Paano ba tayo makapasok? Kasi biruin nyo yung sinabi ni Ombudsman dito, Ombudsman Boying Remulla, hindi niya daw maintindihan yung sinasabi ni Libiste. Kasi parang marami atang gustong patunayan o gustong magpasikat mga kababayan. Kasi biruin nyo, ang gagawin kasi nila doon sa computer na nakuha, isasalang sa forensic. Titingnan yung mga laman na files, and then yan naman po ay isa sa publiko. Maliwanag na isa sa publiko yan. Kahit sino pa ang tamaan yan mga kababayan, maliwanag na isa sa publiko po yan. So ngayon ituloy pa natin. Meron nga. Yung experience kayo, nabaguhan ako sa ano. Meron nga doon, hindi nag-a-attend ng committee hearings. Hindi nag-a-attend ng Ano nga natin doon sa kanina, putik, ang ganda nun. Hindi walang kumurot. TV. session, pinag-uusapan ng budget. Yan ang tumayo na hold yung budget. Ganun. Nasaan yung Kasi iba naman, sa tagal ng taon, inabot ng Iba na. dekada. Wala na, nag-retire na. Di ba, yung ganun overtime, nawala na, nalumabdaw na. There are millions of reasons. Di ba, yun ang ang paborito Tama ba yun, Jonat? Oo. Millions of reasons to Millions. Meron At din yun, naman mga ano yun, dyan. Meron din naman kasi minsan ewan ko ba? Pero May odds pa.
Kasi biruin nyo talaga mga kababayan, sala talaga yung ginawa ni Libiste. I'm asking you to help us with Yes. Graph Watch. Graph Watch Watch, everybody. Graph Oh, Yes, watch yes. everybody. Oh, yun. Oh, Graph Watch. Meron tayong dapat Turo gano'n. ng turo. Executive, Oh. Legislative, Oh. Judiciary. Judiciary. Lahat yan, panoorin natin. Constitutional Commissions. Yes. Panoorin natin. Lahat Oh, yan. oh. Kung paano? Yan ang New Year's resolution mo. Hindi na New Year's Natin, resolution. natin. Pero Ito na yung kailangan problem. dumiin sa Oh. local government. Ayun. Oh. Quality of life issues. Ayun. Quality of life. Oh. Yan ang New Year's resolution natin for the whole country. Oo. Kasi Benjamin Ano nga down natin? next week. Ayun. Dito ata yan eh. Ang Sa arrangement. Oh, sa local. Ah. At Kakakampi niya sino? Si John Tracy o si Mark? Ah, Kalaban na yun eh. hindi, yung basta kagas, ano siya, Kakampi siya ng lahat. kakampi Kagas. na lahat. Kasi hindi naman nila kaya siya eh. Pero yung kagas, magkalaban. Magkalaban yung magpinsan yun. Oh. Kalaban na. Ano lang natin sorry. Magkalaban na. kayo talaga baka maniwala. Kasama kayo na police. Waited eh. Ayun. Oh. Yung helicopter. Di ba? Kaya Through the years, kay Archie nakalusot. po yun, Kay Archivo. FG. Hindi, kasi iba inabot Brand news. Naging brand Iba news. inabot. Ano nun? Si Bigote ba na convict doon? Si Versosa? Si Versosa. Pero sa ano yun? Sa mga, ano to? Mga Kevlar. Kevlar. Sa Kevlar. Tsaka sa rubber boat. B-150. Oh, Sa rubber boat. Rubber boats. Pati nga sinasani Rason na isama dun eh. Hindi kaya dito kasama dito yung mabiliso na Pero sana kasi marami yung na-dismiss din ang ombudsman doon Nadi-dismiss, sa failure to prosecute, ang dami. So ibig sabihin kailangan din talaga na Hindi, ngayon babantayan talaga short natin. time should all the evidence should be presented, prosecution should rest its case within 1 year. Basta by, After by ma-file yan, January diba? 15, Yan. I will have 20 new lawyers. Yun na, ito yung mga kailangan namin sa prosecution. Na talagang mag-litigate. At saka Litigate talaga. marunong mag-litigate. Di ba? Marunong Kasi mag-litigate. hirap naman yung puro... Tsaka kahit papuntahin mo araw-araw pupunta. Para sa tuloy-tuloy ang paglabas ng ano. Pero ito maiba lang ako. Yung sa fertilizer nung umpisa, nawala si Jok. Nung umpisa, pagbalik niya dito, puti buhok niya eh. It took another 3 or 5 years. Tapos naging ayos na yung buhok niya. Hindi na Puti na puti. ulit. Itim na. Paano yung politika nila? Saan ka kukuha ng pampolitika mo? Yun din Kaya ando na nga pampolitika yun. May bibigay mo na yung scholarship. Ring tayo eh. Regional Development Council. Regional Development Council. Meron. diba? Regional Development Council. Meron Para kang provincial. Scholarship. So, Pero malaking bagay dati- talaga, no? May pa ako sa ano eh. Ayun na. Ito ay nahanap ko lang yung part na may nakita kasi ako kaninang part na talagang Benjarong, sabi ni... Naku, masarap yun. Tsaka maraming Benjarong salamat. na lang daw. Maraming salamat, Police General James Brillantes. Thank you. Merry Christmas at Happy New Year, boss. Kay Nagsimula na. Nagsimula na sila maging deboto Marami yan sa ano. para malaman yung algorithm. Ganyan. line, ang bottom line, ang cyber. Yung pupunta ka ngayon ng mga matatanda. O nakakuha ka ba na scholarship dyan? Basta naglalagay ng mga Kung sasabihin na pangalan sa amin ng galing yan. na unang-una na-authenticated yan. Number one. Precisely, di ba? Number two, Wala pa. na yung mga taong nakakuha niyan na nagbigay ng endorsement at lahat ay mga taong kumita. Hindi kumita eh. Oo. Nag-endorse ka nga eh. Hindi, pero ang lumalabas Hindi, ang kaya masama, nga. yung insinuation. No, what I mean, IG, is kailangan ang government or the other public officials should have to explain this and come out with something. Yun ang magsasabi. Hindi, The narrative should be made. Kaya may example dyan, di ba? Baba, mayroon ka sangguni ang bayan na Resolution. galing sa Ifugao. Oh, yan. Nagpunta sa office ni Senator JV. Sabihin sa kanya, Senator, baka pwede mo endorse to. Para naman magkaroon kami ng tsansa. Endorse mo. Politiko ka eh. Endorse mo. Ombudsman, Para sa maawa ka bayan, naman. Nagbiyahe ng... Nagbiyahe pa yun, ng mula napakatagal. Ifugao. Ang hirap. Tapos wala kang ibibigay. Wala kang na ibibigay. Endorse mo Pirma man lang naman, pirmahan mo Ano lang. ba naman yung endorse mo sa ahensya? Tapos pag nilabas Yun sa yun endorsement, ikaw Tama pa yun. masama ngayon. Bakit Kaya hindi nga. ka lalabas doon sa file eh? Ikaw bang Inaangkin mo. Ka, Hindi, wala kayo inaangkin. Kaya lahat tayo may constituency. Yes. Tulad niya, sinabi ni Ombudsman, galing Ifugao. May mga galing Mindanao na halos buong araw ang biyahe niya, makapunta lang sa Minsan, inyo. baka 3 araw Alam nga kayo, naman, boss. di mo bigyan ng endorsement sa DOH, sa DPWH, Tama. concerned agency.
Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang problema kasi, ito para alam nyo meron kasi tayo minsan mga kababayan Pilipino na halimbawa, sa kanila gusto nila makalisada yung lugar nila. Ngayon, wala silang makuhang tulong doon sa mayor o wala silang makuhang tulong doon sa congressman na nakakasakop po ng lugar nila. Minsan kasi yung iba nagbabypass na, pumupunta na doon sa mga pwede nilang malapitan. Katulad nga, nitong si Senator JB Ejercito, makikiusap sa kanila sa opisina niya na baka pwedeng makalsada yung lugar nila. Ngayon, i-endorse nga naman yan ni Senator JB Ejercito sa DPWH. Ang problema kasi mga kababayan, pag natipuhan nga na gawin yung lugar na yon, meron po kasi talaga mga tao na mapanlamang na talagang, oo nga, ipapagawa yung proyekto, pero grabe naman yung kinita. Grabe naman yung mga kickback na ginawa mga kababayan. Biruin nyo, yung kalsada, nagkakahalaga lang kung susumahin, kung dadaanin sa legal at walang corruption o walang kupit, malay nyo sa 5 milyon o 6 na milyon, gawa na yung kalsada na yun, napakatibay na. Pero kung mapapansin nyo minsan dun sa tarpaulin ng DPWH, minsan nakalagay 30 million yung ginastos. O di napakalaki pa mga kababayan ng naging kickback po nila. Ano po kung tutusin, wala naman talagang masama na ikaw ay mag-endorse. Ang problema nga lang kasi minsan may mga tao talaga na abusado na ang gusto lang ay kumikbak ng kumikbak. Anyway, ituloy pa natin. Yun na yung pinakakonsuelo mo sa pinaghirapan nila pumunta sa'yo. Tama. Di ba? Alam nga na mawala kang ibigay. Nakakahiya. Ikaw ang remis sa duty mo. Tama. Dahil constituents mo yan. Nasa Tama. ko lang Tsaka take note mga kababayan na minsan, halimbawa, ako lalapit ako sa isang congressman, magpapa-endorse na makalsada yung lugar na ganito. Ang problema kasi minsan yung iba mga congressman o iba mga senator, di ko naman nilalahat, minsan kasi doon nangyayari yung SOP or yung kickback. Sige, i-endorse ko to. Pagka-endorse sa DPWH, pag-uusapan na yung mga kickback at posibleng SOP mga kababayan once na matapos o bago gawin yung isang proyekto. Ano po yun yung masaklap dyan? Anyway, ituloy pa natin. Endorsement lang. Yan yung mga yan, nandun sa... Don't endorse it, di ba? So, worthy cause. Pero ito nakalagay sa file, proponent. Ito, di Kaya ba? nga, Walang masama doon, kasama ano na yun. naman? Kasama na yun. Oo, Tama. Dahil yung proponent term na yan. Oo. Nag-umpisa dyan yung mga party list yan. oo. Yung Tama, dati, tama. yung dati, yung mga Contractor. yung mga matatandang politiko, ganyan katitindi ang mga ginagawa nila dati. Meron nga dito politiko sa Southern Tagalog May pumunta, galing sa barangay to. Oo. Bagong ano na engineer. Oo. Tatawagan niya yung provincial engineer. Oo. Engineer. Oo. Ipasok mo ito kaibigan anak ito ng kaibigan ko, bagong pasang engineer. Pag sinabi ng provincial engineer na, sir, wala ho tayong sabi niya, kung hindi mo mabigyan ito ng pwesto diyan, ikaw na. Ibigay mo yung pwesto mo sa kanya. Ayun. Galing sa barangay yon. Ganun Ganun ang politiko Ayun. Yan ho. Kami naman po, kailangan namin ng ayuda. Kaya papaayuda lang po kami sa aming mga advertiser. Ang oras po natin ngayon, alas 9:50. Ayan. Di ba mga kababayan? Pero grabe yung grabe yung sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla. Di niya maintindihan kung bakit ginagawa ni Libiste yung mga bagay na yon. Ito ba, nagpapasikat o ano? Pero para sa akin mga kababayan na maling-mali, yung ginagawa nitong si Libiste na bukod sa matagal na niya bago niya inilabas yung files na nakuha niya kay Cabral, maling-mali yung mga nakalagay doon ng mga nag-insert na iba. Kasi nga namayapa na katulad nito pong si Congressman Hagedorn. Kung titingnan po natin, paano makakapag-insert yun kung namayapa na? Pero ngayon, ang maliwanag dito mga kababayan, yung computer ni Cabral, ipo-forensic at pag na-forensic, isa sa publiko po yan. At malalaman po yan ng sambayan ng Pilipino. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan po sa issue po na yan mga kababayan.